Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news ito. Ito yung, nako, kawawa naman. Ito yung mag-asawa na bibitayin daw bukas ng IRGC sa Iran habang mayroong ceasefire, walang gera. Naging abala ang IRGC sa pagtugis nitong mga nagprotesta. At yung nagprotesta daw ay nanggugulo daw eh. Kaya bibitayin nila, grabe naman no. Ano bang klaseng gobyerno yan? Eh, hindi ka nga walang kasalanan tapos bibitayin, di ba? Noon merong nakahilira sa bitay, sinabi ni Trump na sige bitayin nyo yan, bumbahin ko kayo. Hindi binitay ng Iran. Ngayon, nung panahon na yon na pinigil ni Trump, merong bang Santo Papa na pumigil din? Wala eh. Wala akong narinig, walang sinabi ang Santo Papa na, oy IRGC, mga demonyo kayo, wag niyong bitayin yan, bawal yan, sabi ng Diyos. Yan ay isa sa 10 utos ng Diyos eh. Baka hindi alam ng Santo Papa yung 10 utos ng Diyos. Baka ibang Diyos yung Diyos niya eh. Hindi nga, wala nga siyang ginawa noon eh. Mabuti pa si Trump, pinigil ni Trump yung pagbitay ng 100. Di ba ang dami-dami? Bukas ay 5 daw eh, mag-asawa, tsaka 3 babae. So, 4 na babae lahat, 1 lalaki bukas. Naka-schedule, grabe naman yung, nako. Kung ako ang mga tao dyan, mag-revolt na, dapat magkaroon talaga dyan ng revolusyon eh. Yan yung kinakatakutan ng IRGC. Sabi ng marami, mas takot ang IRGC sa sambayanan ng Iran. Lalo na yung mga Kristiyano diyan at mga Sunni Muslim, yun ang kanilang mga sinasalvage eh. Kasi ang mga Sunni ay kalaban niya ng Shia, Muslim. And of course, mga Kristiyano, kalaban din ng Shia. Mabuti pa yung Sunni at mga Christians, magkasundo yan. Pero itong Shia na ito, na religion ni Ali Khamenei, ay kakaiba. Hindi sila magkasundo kahit parehong Muslim eh. Magkaiba ang prinsipyo kasi. Kaya ito, pakinggan natin ang balita, the breaking news, hatid sa atin ng Fox News Channel. When protester could face execution in Iran after being sentenced to death for involvement in an anti-regime uprising earlier this year, back in January. The human rights activist news agency reports Bita Hamati is accused by the regime of disrupting national Ayan, security. so kahit sasali ka lang sa protesta, tapos nalaman nila na isang doktor pala ito, isang profesional, medyo mayaman. Tapos bibitayin nila dahil ma-impluwensya naka-impluwensya siya ng marami. Kaya bibitayin nila. Grabe naman. Ganun lang. Nag-express lang ng feelings ng mga tao tapos bibitayin mo. Anong klaseng gobyerno ka? Diba? Ito namang presidente ng Iran na si Pezeshkian, ay parang puppet lang yan eh. Walang magawa eh. Yung bigay ng hatol na kamatayan dito sa babaeng ito, kasama yung kanyang husband, ay IRGC, hindi yan yung gobyerno talaga ng Iran. IRGC, mga kababayan. Kaya, calling Pope Leo the 14th. Calling Pope Leo the 14th, calling Pope Leo the 14th, kung ikaw ay isang alagad talaga ng Diyos, bakit wala kang imik dito sa bibitayin? Noong pinigilan ni Trump yung bibitayin na 800 na Iranians, at tinakot ni Trump ang IRGC na sige, bumbahin ko kayo dyan kung bibitayin nyo yung 800, natakot ang IRGC, hindi nila binitay. Ngayon dahil sa hindi busy ang IRGC dahil mayroong ceasefire, parang ginawa nilang pagkatuwaan ang pag-execute ng 5 bukas. Kaya calling Pope Leo, kung ikaw talaga ay sugo ng Diyos, ay bakit wala kang imik tungkol dito sa papatayin na naman ng mga demonyo na mga taong nagprotesta lamang. Itong mga taong nagprotesta na to, ito'y alagad ng Diyos to eh. Kasi nasa panig sila ng kabutihan. At papatayin sila ng mga demonyo na IRGC na mga terrorist.
na mga kampon ni Ali Kamini. Kaya nasana yung Santo Papa, dakdak ng ngak-ngak dyan eh. Ngak-ngak na ngak-ngak, pero kapag ganitong mga eksena na dapat nandyan ka at i-rescue mo yung mga tao na yan, wala kang ginawa eh. Tapos si Donald Trump, binabanatan mo siguro, baka IRGC din to eh. Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Bakit wala talagang imik yung Pope na yan tungkol sa mga bibitayin dyan sa Iran? Kung alagad ka talaga ng Diyos, ay gagawa ka ng move na at least maligtas mo yung mga tao na yan. Di ba? Siyempre, makapangyarihan na figure ang Santo Papa eh. Kapag tatawag ka sa IRGC at Santo Papa ka, ay baka magbigay ng di ba? Ang IRGC baka magbigay ng pardon dito sa mga bibitayin bukas. Kaya ito ang ko eh, naisip na, bakit yung Santo Papa walang imik kapag ganito? Pero si Trump, yung binumba ni Trump, mga demonyo, tapos nag-react ang Santo Papa. Pero kapag binumba ng Hamas ang Israel, maraming namatay. Walang reaksyon ang Santo Papa, di ba? Yung mga nirape ng Hamas, na mga magagandang Israelites, na nagparty lamang, walang imik ang Santo Papa. Pero nang mag-risback si Netanyahu, binumba ni Netanyahu ang Hamas sa Gaza, nag-react kaagad ang Santo Papa. Parang mali yata. Mali yata tayo ng ginawang Santo Papa eh. Baka tama yung hula na yung kalaban ng Diyos diyan uupo sa yung Holy City na yan na tinatawag sa Roma. Okay, patuloy tayo sa balita ng Fox News. Kawawa naman to, maganda pa naman And that her husband is also among the more than 1,600 Iranians facing death sentences right now. So with that, we bring in Sardar Pashayi, a former Iranian national wrestling champion and former head coach of Iran's national wrestling team. His father was a dissident and a political prisoner, and Sardar says he could not go to his parents' funerals for fear that he would be arrested as well. Sardar, so welcome. itong Thank you very much wrestler for to being here. national champion sa Iran. Yung kanyang parents ay tinudas din ng IRGC at hindi siya makapunta sa burol. Siya din ay wanted eh. Palagay ko ito yung mga convert na Christian to. Yun lang yung kasalanan nila, yung magiging Christian lang. Kasi yung mga Christian sa Iran, patago sila eh. Kasi nga nandiyan ang IRGC na extremist Islamic terrorist group. Grabe, mga extremist talaga yan. Ayaw nila na mayroong Kristiyano. Yung napanood natin na pinagbabaril sa chapel, di ba? Na mga Christian Muslims, mga convert. Kawawa, doon talaga sa loob ng simbahan, pinagbabaril ng IRGC. Mga demonyo talaga yan eh. Kung ako ibibigyan lang ng Diyos ng power na makalipad ako, tapos hindi ako matabla ng bala, ako na lang ang tatapos dyan eh. Hindi na kailangan ng missile. Kaya sana marinig ako ng Diyos mamayang gabi. Gawin ako na di ba, na archangel din. Bigyan ng invisibility, invincible, di ba? Mga kababayan. Grabe, kawawa tong wrestler na to eh. National champion pa naman. Tapos may hatol na to na bitay. Akala ko nga patay na to eh. Nakasibat pala. Pero yung kanyang parents, tinudas talaga ng IRGC, kawawa. Okay, pakinggan nga natin. Good to see you, Martha. Good to see you too. Let's put this picture up again of this woman. And as we look at her picture and we
think about this, let's remind everyone of the number of executions that have happened in the past few months in Iran, according to Human Rights Monitor. 656 executions by the Iranian regime in just the past 3 months, 341 in January. You can see the numbers as we go down the list here, and this is while Iran was offline. So the suggestion is that the real numbers are much, much higher than this. What's the impact on people who are living in Iran, maybe wanting to Okay, see an so balikan overthrow of muna the natin yung regime when they see this story? papakita natin kay Pope Leo itong numbers. Ayan noong January pala, noong January lang, 341 ang binitay ng IRGC. O nasaan dyan ang Pope Leo na yan? 341 pinatay, pinaslang, execute in public ng IRGC. May imik ba ang Santo Papa? Wala. O, February na naman, merong 307. Ang dami-dami niyan eh. 307. May imik ba ang Santo Papa? Wala pa rin. Bukas, merong 5. May imik bang Santo Papa? Walang asyang imik sa 300 eh. Ilalo na sa 5, ang kunti-kunti lang, sabi ni Santo Papa. Kunti lang yan eh. Hindi ako imik dyan, kunti lang yan. Ang sabi ng Diyos, whatever you do to the least of your brother is also what you do to me. Yun ang sabi ni Jesus eh, sa kanyang parabola. Diba? Sa parables of Jesus. What you do to the least of your brother, kahit isa lang, kung anong ginawa mo na masama, parang ginawa mo na sa Diyos. Pinatay nila yung 341, January. February, 307, lahat 650 mahigit eh. Ang namatay plus bukas 5. Nasaan ang Pope Leo na yan? Diba? Isang yan eh, napakalaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. Bakit ayaw pigilan ng Santo Papa? Bakit si Trump, pinigilan ni Trump yung nakaraan na 800? Napigilan ni Trump, tinakot ni Trump. Sino bang alagad ngayon ng Diyos? Si Trump o Santo Papa? Santo Papa walang ginawa eh. Tapos kapag yung mga nagutom sa Gaza, may Santo Papa ba na pumunta doon? Nagdala ng mineral water? Wala. May dala ba siyang mga burger? Wala. Di ba ang yaman-yaman ng ng Vatican? Di ba mga simbahan dito sa Pilipinas, taon-taon niya nagpadala sa Vatican eh. Nagkita ng mga simbahan dito, mga limos. Ang yaman-yaman ng Vatican, tapos kapag may gira, hindi siya tumutulong. Bagkus kanyang tinitira si Trump. Dapat tumulong siya, magpadala siya ng tubig doon sa Iran. Mga mineral bottles, di ba, pagkain. Ang dami-daming pera diyan sa Vatican eh. Mga limos galing ng simbahan. Saan napunta yan? Di ba? Anong binili niyo? Wala naman. Baka may mga bulsa kayo na mataba baka yung bangko niyo, baka malaki-laki ng ay may balita ako eh. Na mayaman daw yung mga bishop, kardinal, lalo na Santo Papa, ang yaman-yaman daw eh. Kahit nga mga pari lang dito sa mga tinatawag na kura paruko ng mga simbahang Katoliko, ang yaman-yaman eh. Mayroong ngang kabit eh. Merong SUV, merong magandang motorsiklo, merong pinagpaaral na kolehiyo na bibot. Di ba? Totoo yan. Huwag kayong magalit sa akin. Totoo yung sinabi ko. Saan napunta yung mga limos dito sa Pilipinas ng mga simbahan? Pinadala sa Vatican. Hindi nga tumutulong nga katulad sa mga nasalanta ng bagyo. Merong bang nagpadala na mga pari? Wala eh. Wala. Kaya, tingnan natin sino ang mas alagad ng Diyos. Si Trump o itong Santo Papa. Ngak-ngak na ngak-ngak eh. Bukas meron na namang bibitayin. Wala siyang ginagawa eh. Bukas atin antabayanan yan kung anong sasabihin ni Trump dyan. Baka middleman si Trump dyan, baka ma-save ni Trump yung 5. Kasi na-save niya yung 800 nung nakaraang buwan eh. Na dapat i-execute nitong IRGC ng mga demonyo na to. Okay, tapusin na natin ang balita. Maybe wanting to see an overthrow of the regime when they see this story.
maybe wanting to see an overthrow of the regime when they see this story? I really appreciate you, Martha. You always give to voiceless people. The people need help, and they are in a difficult situation. The regime wants to send this message that whoever stands against this regime, this is the price that they pay. Even in the middle of war, they manage to execute athletes, people, women, prisoners. Yesterday we had a news that another athlete got executed. Fortunately, today he made a phone call with his family and he said he's alive. You can imagine how much pressure these families, these people, every single of us have to Ayan, grabe face naman, no? for Kahit every single busy-busy sa prisoner. gira ang And IRGC, unfortunately, ay this may is the true time pa face of sila the regime na that we face. mag-execute ng mga protestors. Kayo naman dyan sa Iran, bumili kayo ng mga baril nyo. Bakit hindi kayo bumili? Diba? Mag-armas kayong lahat dyan at sugurin nyo yung mga opisina ng IRGC na yan. O kaya mag-aral kayo ng sniping, snipan nyo galing sa bintana nyo. Ang dami-daming baril dyan, bumili kayo. Bakit naman bato lang yung ginagamit nyo sa protesta? Dapat baril yung dala nyo lahat. Maraming baril dyan. Kung ganyan na pinapatay kayo dyan, ay huwag kayong magpapatay. Diba? Lumaban kayo. Kung baril lang ginamit nila, gamitan nyo ng baril din. Bakit bato lang yung ginamit nyo? Kaya hindi natatakot sa inyo ang IRGC kasi hindi kayo nag-armas. O kaya sumapi kayo sa mga Kurds, sumapi kayo sa mga rebuilding grupo dyan para magka-armas kayo, atakihin nyo yan. Mga inayupak na mga demonyo na yan. Binibite, wala namang kasalanan, nagprotesta lang, di ba, mga kababayan? Sana walang magalit sa sinabi ko na Kristiyano. Siyempre ang magagalit sa akin ay IRGC. Okay, balik tayo dito sa atleta. Ito yung national champion ng wrestling na ano rin. Ano na to? Hinatulan na to ng kamatayan ng IRGC. So when you hear the White House talking about returning to the table over the next few days and reaching... So when you hear the White House talking about returning to the table over the next few days and reaching some kind of resolution, and that this regime or the people in charge now, so many of them have been wiped out, obviously, but that they're maybe a little bit more able to deal with these people at the table. What would you say about that? First, Martha, I want to tell President Trump that do not give any chance to this regime. Give the chance to the people. You know this regime, this same people that they are sending you message. They try to negotiate with you. They're the same people who wanted to assassinate you, to assassinate Americans, target Israeli, Western citizens. We cannot trust them, and I know you know them very well. But if you make any deal with them, if you negotiate with them, all of our requests from Iranian people is please include humanitarian causes. So when they're talking about they should not dapat isama ni build a Trump nuclear yan weapon, sa it should come with they should not sa execute any pagpulong nila prisoners. bukas, di ba, na isama yan na doon sa nuclear na na kondisyon ni Trump na wag mag-execute ang IRGC ng mga Iranians. Isama na yun. Kaya ito, sinabi nga ng wrestler na bakit magipag-negotiate si Trump diyan sa IRGC na yan. At kung magkaroon nga ng peace talk, di ba? Ang mangyari diyan, yung IRGC pa rin ang mag-control sa Iran. Tama ang sabi nitong wrestler na dapat hindi magipag-negotiate si Trump bagkus ay tapusin niya talaga ang regime na yan para lalabas yung bagong yugto, bagong chapter sa buhay ng mamamayan sa Iran. At iba na yung presidente nila, hindi na yung IRGC. Kasi kung magpag-negotiate si Trump diyan, ang mangyari IRGC pa rin ang namamahala sa Iran. Walang nabago. Kaya dapat diyan, mga Iranian ay mag-armas na kayo. Kung ganyan na IRGC pa rin ang upo, ay dapat revolusyon na talaga yan. Wala nang ibang
O pwede ba, kayo na lang aalis sa Iran, iwanan nyo lahat dyan para IRGC na lang ang matira sa Iran, di ba? Magsialisan na lang kayo dyan. Mga peace-loving Iranians, iwanan nyo yung mga IRGC dyan. Sila-sila na lang yung mag-aaway dyan. Mga hayop, ang mga demonyo yan eh. Kampon pala ng mga demonyo yan. Grabe. Walang ibang naisip, palaging execution eh. Palaging may binibitay. Dapat kapag natapos tong ano na to, naggera, dapat mag-revolt ang mga mamamayang Iranian. Tsaka patikimin nila yung mga IRGC na yan, yun naman ang bibitayin nila sa mga plaza. Para makatikim din, di ba? Mga kababayan, tabla-tabla na eh. Kapag ganyan, talagang aapihin kayo kapag nagpapaapi. Kaya kailangan talaga dyan ng buong Iran ang gagawa niyan, mga kababayan, yung revolusyon na yan. Grabe. 40 years na nakatira sa takot ang mga Iranian eh. Dahil sa IRGC na yan. Kaya sana si Trump, dapat tinapos na ni Trump to eh. Mga kababayan. Kahit ako, nag-iisip din ako eh, na paano nga pala yan? Kapag magkasundo ang IRGC at si Trump, babalik na naman yung gobyerno ng IRGC. Paano yung mga ano dyan? I-execute na naman nila yung mga ano, mga protestors. Ay nako, Diyos ko. Dapat magpadala ang Diyos ng anghel eh, sa sanlibutan. Kapag ganyan na wala na talagang magtatanggol dito sa mga Iranian na to. Alright, sa pag-comment sa ating comment section, anong masasabi nyo dito sa bitay na mangyayari bukas? Kawawa, kahit ako blanco ang isip ko eh, ano bang gagawin dyan? Kung ako lang si Pope Leo Santo Papa, tatawagan ko yung leader ng IRGC. At kung ako si Donald Trump, isama ko na rin yun sa mga kondisyones na itigil na yung mga ganyan na execution. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay sa channel at sa mga bago pa lamang nakapag-subscribe. Malaking tulong ang isang subscription. Ako'y magpasalamat at magpapaalam sa lahat. Hanggang sa muli.